pinagkakamalan din Yun pala. pero paglilinaw ng mga eksperto, bagaman parehong ornamental ang dalawa, malaki ang pagkakaiba ng mga ito. Rosette ang dahon niya. Rosette niya yung buong halaman nakaluta including the roots. Yung water lily talagang naka-intact yung root niya sa soil ng pagkakaiba nila. Ano yan, panahon na, mga unang panahon, basta nakita ang protein na magandang bulaklak, water lily ang tawag. Umaabot ng isang taon ang life cycle ng water hyacinth. Matapos mamulaklak ng isang beses, mamamatay na ang puno nito. Pagod sa pagtubo at pagdami nito kapag kumpul-kumpul at dikit-dikit ang mga halaman. Sa ganitong kondisyon, ang halamang pampalamuti nagiging malaking perwisyo. Isang halaman ito, doon sa pinakababa niya nagkakaroon siya ng mga anak-anak, ang tawag natin doon, suwe. Katulad ng saging may suwe. Bukod pa doon sa sinamumulaklak, umaabot siya ng almost 1 meter doon sa haba ng kanyang mga ugat. Hindi lang ugat, ang mga ugat, marami kasi yan, nakasabog eh. Yung space na kailangan ng isda at ang ibang organismo doon sa ilalim, nalalangoyan, naaagawan ng tinatawag natin espasyo. Dahil water pollutants ang pinakapagkain ng water hyacinth, mainam itong indicator kung madumi ang tubig. Kapag maraming water hyacinth, sagana ang tubig sa pollutants. Pero dahil tila mahirap pigilin ang pagdami ng halaman, pilit itong pinakikinabangan ng ilan. Sa shop na ito sa Las Piñas, sinasamantala ang tibay ng fiber o hibla ng water hyacinth. Dito, ginagawang bag, basket o maging lampshade ang halaman. Si Pangulong Noynoy nga, may mungkahi rin ngayong nananatiling makapal ang problema sa baha sa Mindanao dahil sa water hyacinth. Totoo bang pwede mai-transform ito hyacinth into fuel to generate electricity? I will ask if they already have a study on it. Yung siguro the Department of Health will also weigh in. Ano bang kung sinunog yan, kunyari kinonvert mo muna into biomass, sinunog mo yan, ano bang ipoproduce niya? May plus, may minus. Pero curious na ako, na baka pwedeng magkaroon ng use ito na parang pipinsala sa ating Jessica, hanggang sa makapasok o makalampas itong taong 2000 ay malaki yung naging problema pa rin ng Las Piñas sa pagbabaha. Isang dahilan daw dito ay yung sobra-sobrang dami ng water hyacinth nga sa kanilang mga pangpang. 2005 nang itatag itong shop kung saan nasan tayo ngayon at ngayon ay halos maubos na raw itong water hyacinth dito sa Las Piñas at para magpatuloy itong livelihood projects nila ay kailangan pa nilang mag-angkat o kumuha ng iba pang mga water hyacinth mula sa ibang mga lugar tulad ng Taguig. Jessica? Okay, sa Cotabato, pakisabi sa